18 days na lang, ano? Pero pala tayong mga imported na naririto. So, welcome po kay Jake and wife. Welcome back. Merry Christmas. Akala ko si Ate Do ang pupunta noon, reverse pala ngayon. And welcome din natin yung mga anak at pamangkin ni aming kasama, si ano pangalan nito, si Lovely, so kanyang dalawang anak. So, salamat po. Meron pa bang ibang mga first-timers ngayon o mga matagal na hindi nakasama? Ayun, sige, welcome. Kung mamaya ay mapakausap natin sila. So, second Sunday, first Sunday pala. Second Sunday sa theme natin for December na ang title ay The Lord's Expectations from a Disciple. Okay, so sa aking version, from disciples or from the disciples, and we'll cover up to the end of the year Luke chapter 13 and 14. So nung linggo ay pinupuri ko ang Panginoon sa napakagandang mensahe na dineliver niya sa atin sa pamamagitan ni Kuya Arvic, Kuya ng Bayan. At kung ating natatandaan, ang mga bagay na inaasahan ng ating Panginoon ay kanyang enumerate. Una ay repentance, kasi patuloy tayong nagkakasala. At tayo ay talagang ipinanganak na may sinful nature. So from time to time, tayo ay nagbabalik sa kasalanan. At di natin maiwasan dahil sa kahinang-kahinaan. Pero kahit tayo makasalanan at pabalik-balik, ang inaasahan pa rin niya ay tinatawag nating fruitfulness o pagiging productive. Diba? Sabi niya doon sa Luke chapter 13, 1 to 17, isa-isa niya na ano ba yung bunga na yon? Ang bunga na sinabi niya, yung fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Diba? Siyam. Pero hindi pwedeng pag-iwahawilin because it's part of the same fruit. Kaya nga the fruit, hindi the fruits, the fruit of the Spirit. So, fruitfulness, and when we have that, then we can be fruitful with, at ang bunga na ay souls. Habang ginagawa natin at yung gawa ng Espiritu Santo sa ating buhay, ating pinapractice, maraming mga tao, maraming mga walang pag-asa sa buhay ang magkakaroon ng pag-asa dahil makikilala nila ang Diyos at Panginoon natin. And then, makikita natin sa hanggang sabi ni Jesus mismo, the poor shall always be with you. So sabi niya doon at pinakita niya doon sa 18-year-old na babae na mayroong kuba at nakabaluktot ang katawan, she had compassion. Doon sa teacher sa synagogue, yung hindi niya maintindihan dahil ang inaintindihan niya yung practice na dapat ay kapag Sabbath ay hindi gumagawa ng anuman. And Jesus somehow scolded him. Kasi kailangan nga kung ano man ang araw, sabi niya, kung katulad ng inyong mga asno, yung mga donkey niyo, mga hayop na pinapakain ninyo during Sabbath, alin ba ang mas mahalaga, ang babaeng ito o yung mga hayop ninyo? Okay, so napakinggan ko yung isang preacher sa online. Paborito ng aking may bahay, si Skip Heitzig. Medyo ang kanya illustration ay masyadong extreme na pwede namang totoo kung nangyayari sa Amerika ngayon. Sabi niya, they love animals more than people. They kill babies but save dogs. Every year, thousands and maybe even 50 million babies were killed hanggang sumating ang point na talagang ang mga abortion clinics ay pinagbabawal na. Okay? So sabi niya, nakakalungkot isipin, it's the same, a parallel to what is happening then. Na kahit merong pangangailangan dahil araw ng practice ng religion, ang religion ang susundin at yung need ng tao ay kakalimutan na sabi ng ating Panginoon, hindi nararapat. He expects us to be more loving to people than following religious rites. At panghuli, sabi niya, integrity, yung kawalan ng pagkukunwari. So, yun nga, yung
mga teachers of the law na laging humahabol sa kanyang paglalakbay from Galilee to Jerusalem. Yun ang ginagawa ang practice. Ang importante yung observation ng religious rituals at kung anong pangangailangan ng tao, that's secondary to the ritual. So ngayon, ipagpapatuloy natin ang pag-uusap. So that week, we have covered Luke 13:1 to 17. So ngayon, ituloy natin sa 18 to 35. Okay? So, para may framework ang ating pag-uusapan, ang ating natawag nating expository study and conversation ay ating binigyan ito ng title na Pursue the Truth and Share It. Sundan o habulin, i-apply ang katotohanan at ibahagi ito. So, we'll cover Luke chapter 13, 18 to 35. Okay, so ating pong pakinggan, may tatlong bahagi ang ating pag-uusapan ngayon at ating pakinggan ang sinasabi na gustuhan ko na itong Pinoy version. So muli ay dito ko ating ilalapat sa pagkasulat sa Pinoy version. Ang ating pag-uusapan ay nabanggit din sa Matthew 13, 31 to 32 at sa Mark 4, 30 to 32. So ganito po ang sinasabi sa Pinoy version. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Kaya kanina natutuwa ako doon sa song na ating ginamit. So Kingdom of God related to it. Sabi niya, saan ko ito i-compare? Sabi ni Jesus, parang mustard seed ito na itinanim ng isang tao sa garden niya. Lumaki ito at naging puno at gumawa ng pugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Okay, so mustard seed, sabi ito ang pinakamaliit na grain o buto o binhi na mayroon sila noon. Familiar seed. Sabi ito ay lumalago na ating pag-usapan mamaya. So kaya pangalawa, meron siya ang parable ng yeast. Sabi ni Jesus sa Luke 13:20 to 21, sinabi pa ni Jesus, saan ko i-compare ang kaharian ng Diyos? Dalawang beses yung itinanong. Katulad dito ng yeast na hinahalo ng isang babae sa tatlong takal ng harina hanggang sa umalsa ito. So, the second parable na may pag-usapan natin. Then he looked at the people and sabi sa verses 22 to 30, sabi niya, habang papunta siya sa Jerusalem, nagtuturo si Jesus sa bawat bayan at barangay na dinadaanan niya. May nagtanong sa kanya, the question again, di ba? Sabi niya, Sir, konti lang po ba ang maliligtas? Sabi nga, very good question. Konti lang po ba ang maliligtas? Sinabi sa ni Jesus sa kanila, sikapin ninyong, indirect ang sagot. Sabi niya, sikapin ninyong pumasok sa makitid na pinto. Sinasabi ko sa inyo, marami ang mag-a-attempt pumasok, pero hindi makakapasok. Pag tumayo na ang may-ari ng bahay at nagsara ang pinto, tapos nasa labas kayo, gusto ko i-stress, at kumakatok, sasabihin nyo, Sir, pakibukas ang pinto. Sasagot siya sa inyo, saan kayo galing? Di ko kayo kilala. Sasabihin nyo naman, magkasama po tayong kumain at uminom. At nagturo po kayo sa mga lugar namin. Pero ang sasabihin niya, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Ang sasama nyo. Okay? Ahagulgol kayo at manginginig sa sobrang hirap pag nakita nyo si Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng mga prophets sa kaharian ng Diyos habang tinataboy kayo sa labas. Dadating ang mga tao galing sa east at west, mula sa north at south, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Ang mga nahuhuli ngayon ay mauna, at ang mga nauna
ngayon ay mahuhuli. So muli, pinag-uusapan kaharian ng Diyos. Then sa the rest of our reference today, 31 to 35, sabi, noong oras ding yon, may mga Pharisees na lumapit at sinabi kay Jesus, umalis ka na dito. Kasi gusto ka patayin ni Herod. Sabi ni Jesus, sabihin nyo sa fax na yon, ngayon at bukas, magpapalayas ako ng mga demonyo at magpapagaling ng mga tao at tatapusin ko ang trabaho ko sa third day. Pero dapat kong ituloy ang lakad ko ngayon, bukas at sa susunod na araw. Hindi kasi dapat mamatay ang isang prophet sa labas ng Jerusalem. Okay? Let's put that in our mind. Okay? So sabi na, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga prophets at binabato ang mga messengers ng Diyos na pinapadala sa inyo. Gusto ko sanang yakapin ang mga anak mo gaya ng inahin na ginagather ang mga sisiw sa ilalim ng pakpak niya, pero ayaw mo. Kaya pababayaan na ang temple mo. Sinasabi ko sa iyo, di mo ako makikita hanggang dumating ang time na sasabihin mo, pinagpala ang taong dumadating sa pangalan ng Panginoon. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Sabihin nyo nga, blessed is he who comes in the name of the Lord. Okay, so ating alalahanin yan. Lord, may the meditation of our lips, the words from our mouth proceed from you alone. Prepare our hearts, prepare our minds to absorb and put into practice whatever we will hear today. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, pursue the truth and share it. So simple lang, ang gusto ko ipaalaala yung nakasulat dyan. Victorious life comes from pursuing the truth and sharing it. Ang tagumpay na buhay ay galing sa pagsunod at pagbabahagi ng katotohanan. So ating pag-usapan ito, ating hihimayin. Ang tanong lagi, sabi ni Pilato noong si Jesus ay hindi litis, what is truth? Ano ba yung katotohanan? So ngayon, araw na ito, gusto ko ibahagi sa inyo ang katotohanan sa tatlong bagay. The first one is about the kingdom of God. The second one is about salvation. And the third one, the truth about missions. Okay, so kingdom of God, salvation, mission. So galing sa mga salita na ito, gusto kong patunayan natin, makita natin na Jesus did not live without giving clear instructions kung anong mangyayari in the future. Gusto ko ngang maintindihan natin na itong sinasabi dito ay isang prophecy na natupad na at patuloy na matutupad. Why prophecy? Yan ang i-explain ko ngayong umaga. Yes, it's a parable. Pero ito ay nagsasabi sa atin at pinaghahanda tayo kung anong mangyayari simula doong itayo ang iglesia noong araw ng Pentecostes at hanggang ngayon patuloy na nangyayari. Babalikan natin ang iba-ibang panahon sa kasaysayan ng iglesia, the church. Kasi ang aking application dito, the kingdom of God is the church. Ano ang nangyari noon, ano patuloy na nangyayari ngayon, and how will that affect us and how will we apply the truth na iniwanan niya. Hindi tayo dapat magulat kasi hindi nga tayo iniwanan ng Diyos na walang alam. Kaya nga sabi ko, hanapin, sundan ang katotohanan at ibahagi sa iba. Dahil pag nakita nila na ang sinabi ni Jesus ay nangyari at nangyayari pa, then maybe by the work of the Holy Spirit, they will also believe. Okay? Kasi nga, ako naniniwala na tayo ay naliligtas dahil tayo nga ay, sinasabi ko, naniniwala ako na ang Holy Spirit convict tayo. Okay, so simulan natin sa unang talinghaga. Ang talinghaga na inabanggit ko ay yung mustard seed. Ang mustard seed
ang sabi ay isang maliit na buto o binhi na sabi ay lumalaki hanggang maging isang puno na ang sabi ng mga komentarista ay lumalaki ng up to 15 feet. Naisip niyo na, di ba? May mga 7-footer ngayon, doble pa noon. Noong isang araw, naroon ako sa isang hardware, may binibili akong mga liliit na bagay. Pagtapik ko sa kanya, naging parang bigla akong umiksi. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sabi ko, player ka ba ng basketball? Sabi niya, retired PBA player ako. Hanggang dibdib lang niya ako, kaya nakatingala ako sa kanya, ang laking tao. Doble noon. Almost 7 feet din siya. Pero maedad na. Hindi ko nahiya na ako itanong ang pangalan. Hindi ibig sabihin kasi pag tinanong ko ang pangalan niya, hindi siya popular. Di ba? So tumahimik na lang ako. Di ba? So medyo sensitive din tayo sa ganon. So but yun nga, maliit na buto lumalaki to 15 feet. At ang sabi dito, bakit ito'y talinghaga na may prophecy? Sabi dito, ang mga ibon ay gumagawa ng nest at doon humahanap ng kanlungan. Kung babasahin natin yung Matthew 13:31-32, nabanggit din ito. Kaya lang ang mga ibon ay both positive and negative. Gusto ko yun ang bigyan natin ng pansin. Mga ibon na ang totoo, sabi doon sa Matthew, sa parable of the sower, sila yung mga ibon na pagka nakita yung binhi na nalaglag sa lupa, ay kinukuha at hindi na nakakaroon ng pagkakataon na maging halaman. So we can see the seed or the mustard, the birds pala, na mga tao na pinipigilan at ninanakaw ang katotohanan para hindi pakinabangan ng iba. Para hindi magbunga. Okay? So take note of that, di ba? So kung ang mga ibon ay siya nagpumipigil para magkaroon ng pagkalat ng mabuting balita, then it's a negative bird. Pero ang sabi dito sa ating kwento ay sila ay nanganganlong at ang totoo ay nagre-reproduce. Kasi di ba pag ang ibon ay naglagay ng nest, mangingitlog. Di ba? Pag nangitlog, nagiging bagong ibon. Kaya lang ang sabi niya, ang aking kaharian ay katulad noon. Merong mga birds that will put a nest, secure their mga anak doon sa aking puno. Why is it significant? So gusto kong ibalik ang history na dumating ang panahon na sa iglesia ng Panginoon, for the first 300 years, pure ang gospel. Yung mga itinuro ng mga apostol ay na-retain, na ituro. But there was a time when Rome was at the peak of its power, the peak of its empire. Merong isa na ang pangalan ay Constantine in 328 BC. Nung makita niya at mayroon siyang sinasabi, kine-claim na nakita niya ang mukha ng Panginoon habang sa battle, nasa isang labanan. At alam niya na yung kanyang nanay ay naging Kristiyano. At nang makita niya, sabi niya, nagtagumpay ako sa labanan. Kaya doong araw na yon, nag-declare siya, everyone must become a Christian. So to be a Christian, you must be baptized. And everyone must baptized even if they do not believe in Jesus Christ. At doon na nagsimula ang tinatawag nating Dark Ages. Napakaraming mga gera where what will fought for, sabi, the glory of God, for the expansion of His kingdom. So makikita natin dito yung kanyang pinasabi na lalawak at kakalat sa buong sanlibutan, pero ang may daladala ay hindi ang salita ng Diyos ang ginagamit, kundi tabak at pagpaparusa. Kung babalikan natin ang history ng world, the worst wars were fought for religion. So ito yung sinasabi, para sa akin ito yung sinasabi ng kanyang merong kapangyarihan
na ipapalit ang sarili niya sa sinata ng Panginoon. And thank the Lord, in 1517, nagsimula ang tinatawag nating Reformation. Natin ba no? 1,500 years, 300 years lang ang pure. And the time of Reformation, bumalik, naalaman. Pero hanggang sa kasalukuyan, ang effect noong birds na pumasok sa iglesia for personal ends, patuloy. Isang araw, nagbabasa ako tungkol sa history ng mega churches, the peak of which is about towards the end of before the year 2000. Babasahin natin ang history ng church. Nagka-claim sila na church, pero ang tinuturo ay hindi si Kristo. They became mega churches. But sometimes even the Word of God is not even used. At napakarami dito na bumibili ng mga aklat nila. Bill Hybels, Austin, meron pa mga babae. You are in the church because there you will find what you need. Pero sino ba? Kung titingnan natin, sino yung mga may sariling jet planes, may malalaking tahanan. So this, for me, is what Jesus said. But it will remain. Sabi sa Matthew 16:18, the gates of hell will not prevail against it. At hanggang sa kasalukuyan, it's under attack, di ba? The biggest challenges for us, gender equality. Sa Amerika, nabanggit ko kanina, abortion, human rights. Kahit dito sa atin, di ba? Mas ine-emphasize ng pamahalaan ko minsan ang karapatan ng bata kaysa responsibilidad nila. And look what's happening. Even inside the church. Karapatan ko yan. Ang gender sa ibang bansa, fluid. Anong ibig sabihin ng fluid? Pwedeng ipinanganak ang lalaki, pero pag naisip mo, gusto ko babae. That's fluid. So the church up today is under siege dahil yung seed na naging puno pinasok ng mga ibon na mayroong ibang agenda. So we have to do something. Naririto to ngayon para ibalik. Sabi nga, ang dating daan. Of course, atin ay ibang kahulugan yan. Iba-ibang karoon. May dating doon, may dating daan. Pero ang totoo, sa bandang huli na pag-uusapan natin, talagang iisa ang daan. Okay? So, ang pangalawa na kanyang parable ay tungkol sa yeast. At katulad rin ng ibon, ang yeast can be good or can be bad. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 13, at dito sa Luke chapter 12, sabi niya, beware of the yeast of the Pharisees. Ano ba yung yeast ng Pharisees? Yung nagiging dahilan kung bakit hindi nila makita ang Panginoon. Sabi sa Matthew 16:11-12, Jesus warned the disciples about the yeast of the Pharisees. O Luke chapter 12 verse 1, sabi niya, the deceptive teaching of the Pharisees on Sadducees. Kasi if these teachings were not recognized, the kingdom of God will just be another religion. The kingdom of God, the church, is not another religion. It is the body of Christ. It is what Jesus died for. Di tayo naririto dahil meron tayong ibang relihiyon. Naririto tayo dahil si Kristo ang ating Panginoon. I want you to remember that. Kasi sabi dito, yung yeast na napakaliit, sabi ay pwedeng magpaalsa
o magbago ng kalagayan noong equivalent na 3 takal ng harina. Sa Greek, ang ibig sabihin, ang word na ginamit ay saton. At ang saton, ang equivalent ay 45 pounds or 20.6 kilograms of flour. Sabi ng isang komentarista, yung pirasong yeast ay pwedeng magpakain ng 100 people. Yung 20.6 kilograms na tinapay is enough to feed 100 people. Very significant. Ibig sabihin, yung maliit na, hindi ko alam tawag, lebadura yata sa Tagalog na, o luma, hindi ko alam ngayon. Yung ngayon ay yeast na ang Tagalog dyan. Hindi nila alam yung lebadura. So, sabi niya, pwedeng magbago ng kalagayan, pero pwedeng maging dahilan din ng pride at stubbornness na hindi maturuan, katulad ng mga Pharisees. But nakikita natin that transformation will be gradual. The transformation will be up and down, up and down. Katulad ngayon sa Amerika, may movement dahil Charlie Kirk, di ba? Siguro narinig niyo. There is another revival. So revival upon revival. So kasi hindi nga titigil ang kaaway, 24/7. Ito ang sinasabi rin ng ating Panginoon dito. Sabi nga, the gates of hell will not prevail, but the what you call the devil will try to steal, kill, and destroy forever up to the last day of our life. Diba sabi sa atin, pinag-usapan natin several months ago, that is the reality of what we call is spiritual warfare. And you are now involved in warfare, especially kung kinilala mo na yung Panginoon. Noong unang panahon, wala namang warfare natural lang, di ba? Kaya hindi ko makalimutan yung professor ko na pangalan ay Prof. Paras sa aming isang klase sa kolehiyo noon. Sabi niya sa amin, sino ba yung laging may kasamang demonyo? Sino sa palagay niya? Medyo pilosopo to. Sabi niya yung mga bababait. Kasi yung hindi naman mabait, hindi na kailangan pagsabihan niyo. Mabait ka ba? Naman katabi mo, mukha bang mabait? May kasama yan sa mga espiritu na bulong ng bulong sa kanya. Okay? Naiiyak sa tuwa si Mailan niya. Sino ba naisip mo, si Kuya? Sino ba? Alright? So, gusto kong ma-realize natin, the battle will continue on. But the transformation, and there will be a final transformation that will happen after the end times. Justice will be served. The reward will be given. We will see with our own eyes the unraveling of the promise. Nakatingin ba kayo doon na tinitingnan nyo lang yung diskaya at kung ano-ano pa? Basta tandaan nyo, diskaya's the limit. Pagbalik ng Panginoon, diskaya's the limit. Kasama tayo. Sabi ka tayo, sigurado ka ba? So, prophets. Jesus is a prophet. Kung yung nangyari nung sa unang parable ay natupad, yung pangalawang parable na there will be worldwide transformation, that will also happen. It is a promise that He will keep. And blessed are you kung kasama ka. Pero, ito nga yung kasunod, hindi madali. Okay, so ang atong pinag-usapan ay una ay ang pinto, pangalawa ngayon ay yung kingdom, pero ngayon pag-usapan natin sino ang makakapasok sa kanyang kingdom. So those who will be saved. So let's talk about now, bago ko mapahaba, the truth about salvation.
Di ba mahaba? Bakit nagkukunot ang mukha mo? Okay pa lang? Okay pa lang. Puyat kasi ako kaya medyo ginagana para manatiling gising. Okay? The truth about salvation. We always hear that, di ba? Gusto natin ng ligtas. Wala ditong gusto na mapahamak. Pero dito sa ating storya, sa ating pinabasa galing kay Jesus Christ, bakit tayo umbante yung ating gun? Okay? The truth about salvation. So, salvation is offered to all, but only for a limited time. Di ba? 12-12, di ba? Malapit na naman ang 12-12. So, limited time na naman. May mga mapupuyat kasi limited time. 12-12 lang ang pwedeng mura yan. Okay? Para pagkatapos natanggap yung namura mong bili, namura mo yung nagpadala. Okay? So, salvation is offered to all, but only for a limited time. Sabi dito sa ating binasa, habang papunta siya, sabi niya, ang nakakapagtaka, bakit itong tao na ito, sa halip na itanong, marami bang maliligtas? Ang tanong niya, kabaligtaran. Konti lang ba po ba ang maliligtas? Why? Bakit kabaligtaran? Kasi kung nag-o-observe ang tao na ito, sa dami ng nakikinig kay Jesus, ang totoo, kung minsan mas marami yung nakikinig at naghahanap ng kanyang mali. Mas marami yung hakot ng mga Pariseyo noong bandang huli para bantayan kung ano ang pwede nilang ikaso kay Jesus. Kasi kung papansin ninyo, after Luke chapter 9, si Jesus ay nagkaroon ng nabawasan ang frequency ng miracles. Kung assume natin na the book was written in chronological order, nabawasan ang number of miracles, but the words of teachings ay nadagdagan. At hanggang sa kasalukuyang panahon, ang nakakaakit kung minsan ng maraming mga tao na sumusunod ay yung mga gumagawa ng miracle crusade. Di ba? Naghahanap ang tao ng kakaibang mangyayari. Pero mismo ang Panginoon, sa John, na daanan natin this week sa ating readings, miracles do not produce faith. Si Jesus mismo ang magsabi. Kasi noong unang-una, sa example, di ba? Nagpakain siya ng 5,000. The next day, ang daming dumating. Dumating ng padami. Tapos sinabi ni Jesus, wala nang kain ngayon. Kasi I am the bread of life. Sabi sa John chapter 6, di ba? So noong wala nang pagkain, nagsialis. Wala nang himala eh. Di ba? So doon diniretso ng Panginoon. Kaya pati yung 12 alagad, sabi sa kanya, kaya ba alis din? Nasagot ng mga 12 alagad, Lord, kung umalis kami, saan kami pupunta? Pero pag titignan natin ng sagot na yan, that's only temporary. Nung dakipin na si Jesus, di ba? Ano nangyari? Salak natira. Yung pangalawa, sumunod rin. Kanina yung reading natin si Peter, di ba? Saka si Judas. John chapter 13. Sumunod si Peter, pero sabi ni Jesus sa kanya, will deny me 3 times before the rooster crows. Bago tumilahok ang manok, nangyayari. Kaya lahat na nangyayari ngayon, hindi lihim sa Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon dito, kung babasahin natin, sabi niya, ang sagot niya, sikapin yung pumasok sa makitid na pinto. Sa panahon nila, kahit ngayon, merong entrance na 2. So, pinuntahan namin doon sa Israel, isang malaking entrance na dumadaan yung mga hayop, yung dung gate, pero merong daanan ng tao. Okay? So, yung dumadaan sa kabila, yung mga itinatapong basura, yung dinadaan sa kabila, yung mga tao. Sabi dito, there will come a time that small door na pinapasukan ng mga taong may kanya-kanyang agenda ay magsasara. Yun ang sinasabi ni Jesus dito. Sabi niya, pag nangyari na yon, dumating ang gabi.
Ang gabi, ibig sabihin, sasaraduhan ang gate. Simula sa unang panahon, panahon pa ni Lot, di ba? Kung natatandaan natin, siya ay naging isang gatekeeper. Ano ang trabaho ng gatekeeper? Suriin ang lahat ng mga taong papasok. At nababasa nila kung may hindi mabuti ang agenda, hindi pa papasukin. So sabi dito sa gate na ito, sabi niya, piliin yung pumasok sa makitid na pintuan. Pero ang sinasabi ng iba dito, yun nga, ang makitid na pintuan ay yung mahirap na daan. Dahil di nga kayo pwedeng sabay-sabay eh. So mahirap talaga. So, pag mabagal yung nasa harap mo, di ba? Imagine that, mabagal ka rin. So, kailangan may kaayusan. At ginawa nga ng Panginoon madali, pero ang nangyari, doon sa kinukwento ko sa inyo na mga ginawa ng mga naging dahilan ng impurity ng church, binago nila yung katuruan. At ito nga yung nangyari dito, sinabi dito, di ba? Sagot siya, sabi niya, kasi sinarado na yung pinto, kumakatok sila, sabihin niya, sabi niya, saan kayo galing? Sabi dito sa verse 25. Kasagot yung nasa loob, saan kayo galing? Di ko kayo kilala. Sabihin naman ninyo, ganito, sabi niya, magkasama po tayong kumain at uminom. So, sumama sa fellowship. Ang saya ng fellowship, di ba? Pero, ang tanong, nakilala ba nila ang daan? Sabi pang iba, sabi niya, ko kayo kilala. Tapos sabi naman, nagturo ka, naroon ako. Nagturo kayo sa lugar namin. So hearing the message is not enough to allow you entrance to the narrow door. At talagang ito ay makitid dahil ang sabi nga ng ating Panginoon, kahit sa John chapter 10, saka sa John, ano ba yan? 3:16 ba yan? O 14:6, di ba? 3:16, for God so loved the world, di ba? John 14:6, ano saan? Ha? Kumukupas na. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Binihintay ko kayo. Yung si Ate Oda, ba't hindi ka nagsasalita? Memory verse kita, di ba? I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus mismo. And there is a change going on now. Ang isa sa pinakamalaking announcement na nagbago this year, the declaration. Anong pangalan ng Pope ngayon? Francis? Pope Leo pala, di ba? Sabi niya, Mary is not a mediator. Only Jesus is the mediator. Merong konting pagbabago, praise the Lord. So, but alam natin, yung sinabi ng Panginoon, the church is not yet pure. Pero ang tiyak, sabi dito, marami ang, sabi sa Matthew chapter 7, marami ang papasok at magtatangkang pumasok sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Magpapakabait, nagsisimba, laging present, lahat ng fellowship, attendees. May ministry church. Yung mga iba, sabi mo, buhay ng mga patay, gumagawa ng himala, sabi sa Matthew 7, lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. So, yung ating ginagawa, ang totoo, hindi yung paraan para ikaw ay maligtas. Pero yung ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan natin, merong reward. Huwag nating kalilimutan, kasi kung minsan binabaligtad eh. The good works that is expected to us, from us, sabi sa Ephesians 2:10, di ba? Created to do good works, it happens after you have been born again by grace through faith. The proof that you are saved ay ang mabubuting gawa na gagawin ng Panginoon sa pamamagitan mo. You cannot do it kung ikaw ang gagawa ng paraan. So, salvation is not about keeping a set of rules
or becoming a member of a certain group, or being a part of a chosen nation or family, the Israelites, or by virtue of prayers or pleas from someone else for them. Kasi sa kasalukuyan, alam natin, di ba? May ginagawa pa rin, kaya kami November 1 eh. Di ba? Pinapanalangin ang kaluluwa para makaalis saan? Sa purgatorio. Alam natin, hindi yan ang sinabi ng Panginoon. Ang pinakaingatan natin, there is only a limited time. Anong ibig sabihin noon? Maaring mamatay tayo bukas, maaring ang ating mga minamahal na wala pa sa Panginoon, kuhanin na. May sakit, may aksidente, or whatever. Huli na. No amount of prayer of those who are alive will save a soul from eternal damnation. We have to be very clear on that. Mamaya, ulitin natin kung bakit. And the last na ating gusto na pag-usapan about the truth is that victory in his mission would not come easily, but through a process requiring diligence and patience. Okay? Ang tagumpay sa paggawa ng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay hindi madali. Hindi popular, may mananakot pa, may pipigil, at yun nga sa ating pinag-aralan noong 2 weeks ago yata, mismong mga kamag-anak mo, biyenan mo, malugang mo, kapatid mo, tatay mo, nanay mo, ang kumisan gagamitin ng kaaway para hadlangan ang desire mo na maging bahagi ng misyon ng Panginoon. Di ba, ang pinakamalaking discouragement natin kalimitan ay mismong mga members ng family natin. Pipigilan? Kasi hindi tayo lumaki sa lugar na yan. Di ba, anak? Tandaan mo. Diba? Meron nga kinukwento ang misis ko na isang araw. Nabaptize daw sa, anong pangalan? Campus Crusade. Pero walang nangyari. Why? Tingin ko, failure ng church yun. Hindi na disciple, walang nag-alaga. Kaya nga tayo dito, lahat ng ng dinadala ng Panginoon at naboborn again, we are really trying our best to disciple them. Kasi pag hindi, talagang mababalik. At ang mapapaniwalaan nila habang sila ay nag-a-attend, sila ay draging presensya, sila ay active sa church, na kumisan ay dahilan kung bakit sila ay igipitin. At sabi niya, process. Kasi dito makikita natin si Jesus mismo tinakot, di ba? Sabi dito, merong mga Pariseo. Ang Pariseo kaaway niya, pero some Pharisees who cares apparently, di ba? Pero ang totoo, sabi ng isang komentarista, sabi niya, ang totoo, kaya binanggit ang pangalan ni Jesus ni Herod, ay para takutin si Jesus. Kasi gusto kong sabihin sa inyo, si Herod, ang kanyang kapangyarihan, ang totoo, ang hawak lang niya ay Galilee at Perea. Ang Jerusalem, ang totoo, sakop ng Judea, ito ay hindi sakop ni Herod, kundi ni Pilato. Kaya kapag umalis si Jesus sa Galilee dahil natakot siya kay Herod, babagsak siya kay Pilato na later on talagang magpapapatay sa kanya. So yung kanyang destiny talagang napapalagay. Pero recognized nito ni Jesus Christ. Gagawin niya but in His time. Okay, yun ang gusto ko maintindihan natin. Siya ang nagdidikta ng panahon, hindi ang mga tao. Hindi siya basta mamamatay sa krus at ilalagay lang doon. Kasi kung ang kanyang layunin ay pamatay lang sa krus, kahit nung bata pa siya, pag pinako sa krus, tapos na ang kanyang mission. That's not His mission. Diba? Ang mission ng Panginoon, katapusin niya muna para ipakilala ang katotohanan, same
references, same principles ng all law, pero application that will apply to all nations. At hindi pa siya tapos doon. Kaya sabi niya dito, sabihin niyo sa facts na yon sa English, sabi niya, ngayon at bukas, magpapalaya ako ng mga demonyo at magpapagaling ng mga tatapusin ko ang trabaho ko sa third day. Ano yung third day? Pag siya ay doon nga nag-suffer na namatay, hindi tapos ang kanyang trabaho hanggat hindi siya nabuhay na maguli. Kasi tandaan natin, kaya naririto, naniniwala tayo, nananampalataya, dahil alam natin ang death is not the end of our life. Death is the beginning of our new life in the presence of the Lord. Pagdating ng panahon. So kaya, sa panahon na ito, kung nangyayari na tayo ay maraming karanasan, at alam ko, lalo na yung mga pinanganak at nakakilala sa Panginoon, na sabi natin ang kanilang pamilya ay wala pa sa Panginoon, we have to be diligent and patient kasi ang ating mission field na una ay ang ating sariling pamilya. At kuminsan yan ang pinakamabigat kasi wala kang naililihim dyan. Di ba? Mga kabataan dati na hindi ko makalimutan sa Malolos, Bulacan, in-invite ako sa anniversary. Sabi ko, kinumusta ko lang, kumusta? Naitabi mo ba ang kumot mo bago pumunta rito sa church? Natiklop mo ba yung unan at naayos? O sinanay pa rin, tapos praise the Lord ka ng praise the Lord, pero maghugas lang ng pinggan, si kuya na. Diba? So our persecution sometimes is not because of them, but because of us. We have the words, but do not have the life. So to minimize persecution, live what you believe. Kaya nga ang title natin yon, Truth Applied and Shared. Walang kabulahan ang praise the Lord mo. Hallelujah. Ang galing mo kumanta. Binibigay mo ang iyong talent. Kung sa bahay mismo, kinamumuhian ka ng iyong asawa, ng iyong lola, ng iyong anak, dahil hindi nararamdaman ang presensya ng Diyos. Masakit ba? Talagang masakit. Kasi kumisan doon tayo fail. May kausap nga ako, sabi ko, career in anything, success in any career, at the expense of a peaceful and harmonious family life are not equal. Your success in anything is useless and cannot be a replacement for failure in the home. That applies to all of us. Amen? Dadalo ang present. So, in closing, tandaan natin, meron tayong gawin at wala. Meron tayong sabihin at wala. Pag nalaman ng mga tao na ikaw ay anak ng Diyos, bahagi ka niyang kingdom, binabantayan ka na. Diba, lagi kang sasabihin, Christian ka pa. Tapos, ikaw lagi ang magaling magawa ng kodigo. Ala? Hindi, wala akong sinabi pangalan. Okay? So, ito ay aminin ko, ni-reward ko lang, pero natanggap ko ito galing kay Dr. Chuck Swindoll. Sabi niya, the principles for sharing the truth. Sabi niya, use familiar things or events. Yung mga nangyayari sa buhay natin, sa ating kapaligiran, magandang sabi natin, di ba, pagka tayo nagkakaroon ng small group meetings, di ba, sabi na icebreaker. So dito ang familiar na icebreaker na ginamit ni Jesus ay the mustard seed and yeast.
Pamilyar ang lahat ng mga tao, pamilyar yung mga nakikinig sa kanya, at sa maraming mga maraming what you call, especially in Galilee, which is a green part of Israel, pagtatanim ng halaman. Diba? Sa nung nakarating ako doon, nakita ko yung green part talaga noon lang ay Galilee. So, kung gusto nating makapagbahagi ng katotohanan, use common, familiar things or events na nangyayari sa buhay. Pero maingat din tayo. Kasi baka pumunta ka sa namatayan, ingatan mo rin naman na baka sabihin mo namatay ang asawa, yung kapatid mo, kawawa naman, wala nang pag-asa. Baka mataboy ka. Kaya yung pagsasalita sa patay, napakahirap talaga, lalo pag hindi mo kilala. So, okay? So, use familiar things or events. And from that, you can strike a conversation. At ang ating approach dito, establish, develop relationship first. Huwag nating biglain. Huwag nating i-corner. Pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, mamamatay ka bukas. Malas mo lang. Kung minsan gano'n ang ating approach, di ba? Tigilan na natin yan. Walang nangyayari. Mag-a-accept yan dahil sa takot. Pero bukas, nakatakas na siya. Hindi na ako babalik doon, baka patayin. Amen? So, our approach is to develop relationship. Kasi pag nakita nila that there is something that the church can offer to help you, kahit yun ay wisdom lang, at kung minsan ay pat in the back, o kaya ay somebody who will cry with you, then they will be attracted to the Lord. Number 2 principle, sabi ni Doc Swindle, give honest response to question. So pag hindi mo alam, huwag mo muna sagutin, hanapin mo, mag-research ka, magtanong ka. But do not go around the circle. Di ba? Si Jesus, sinabi niya mismo, sabi nakita sa kanya example, salvation is available only for a limited time. At pag nahuli ka, sabi nga ng iba, meron kang kalalagyan. At alam na natin kung saan yon. But give honest response to question. If you don't know, then tell it. Then pag-aralan natin, magtanong. Kaya naguguluhan ko minsan dahil nga, hindi ka kapani-paniwala dahil alam mo, meron kasing magaling talagang maglubid ng buhangin, ang tawag nila doon, di ba? Hindi natin kailangang magsabi, hindi pa sagutin ang lahat, pero pag hindi natin naiintindihan, labi diyan, give honest response to questions, but speak boldly. Okay? When Jesus received, let's say, frank questions, He replied with candid answers. In these meetings with His followers, He presented harsh realities, even if will not easily be accepted. For example, He emphasized the truth that about salvation is not what is commonly believed. What is commonly believed, magpakabait ka, sundin mo ang kautusan, maliligtas ka. Sabi sa Ecclesiastes 7, there is no one righteous, no, not one. Even the Psalms 115:5, kung di ako nagkakamali, sabi ng Psalms, there is no one righteous, no, not one. Sabi sa Romans 3:23, panahon ni Paul, for all have sinned and fall short of the glory of God. So the message from the earliest time up to now, everybody is a sinner and they need a Savior. So that the offer of salvation, verses 25 to 27, expires. The consequences of rejecting the offer are catastrophic, and finally, the rewards are eternal. So kailangan maintindihan ito. Walang kapalit ang reward. Subalit ang salvation is offered freely. Sabi sa, ulitin ko, Ephesians 2:8 to 10, 8 to 9, di ba? For by grace you are saved through faith. It is not of your own works, lest someone or everyone will boast. Kung tayo maliligtas dahil sa ating mga gawa, napakagulo ng langit. Kasi makikita mo yung kapitbahay mo, nanakawan kami, ba't narito ka rin? Diba? Ang gulo niyan. Diba? Pagrereklamo ko ngayon sa Panginoon, Lord, yan,
niloko ako niyan, na-scam ako niyan eh. Bakit narito rin yan? Di ba? E nagkataon, bago siya namatay, nakilala niya ang Panginoon. So, hindi ka masusurpresa. It's by grace. So, if heaven is something that we can, go through our own efforts, Jesus did not need to die. Bakit pa siya kailang mamatay? Pwede pala naman tayo. But the scripture says, no one. So, be honest and frank. And lastly, do not be afraid. Do not allow critics to intimidate you. But I want to reword that. Do not give an opportunity to critics to intimidate you because you are not practicing what you preach. Medyo mahirap-hirap ng konti yon, but we need the Holy Spirit. Kasi talaga hindi natin makokontrol ko minsan. At tandaan natin, lagi na natatandaan ng mga tao ay ang mistake mo. Given na yon, di ba? Kaming mga lalaki, sanay na sa ganyan, di ba? Kuya magagalit na naman ang babae. Sabi doon sa isang nabasa ko, napanood ko palang reel, hindi ko makalimutan eh. Ang mga lalaki, wala na itong kanagdasan, may nagkukwento na lang ako ng konti ha. Meron pa naman ko na. Okay, sabi niya, ang mga lalaki raw mauna sa heaven. Tanong niyo, bakit? Kasi sabi sa Revelations 8:1, and there was silence in heaven for 30 minutes. Wala pang babae noon. Amen daw. Hindi yung kasama sa principle, okay? Yung only. Okay? But speak boldly. Sabihin natin ang totoo. With love, of course. Sabihin natin ito dahil ito ang totoo at gusto ko na makasama ka. Sometimes, yun nga sabi mo, judgmental ka naman. Yun ang unang response, di ba? Pero mabuti nang masabihan ka na judgmental ka sa malaman na napahamak ang iyong asawa, ang iyong nanay, ang iyong tatay, na hindi mo napagyan ng pagkakataon. Kasi kailangan ng seed. Balikan natin yung seed, di ba? Yung maliit na binhi na itatanim galing sa iyo. Ang sabi ni Paul sa Corinthians, I think chapter 3, sabi niya, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, at ang maglapalago ay ang Panginoon. So we are a team here. Our responsibility to share the truth. Know the truth and share it. So, in closing, gusto ko lang mag-iwan ng ilang tanong. Medyo napahaba ako, kaya hindi na muna pag-usapan nyo na lang ito sa small groups. Pero nagsabi sa akin, dapat pala sa small groups ang ginapag-usapan yung napakinggan sa message. I suggest that you that. So, ang tanong na gusto kong iwanan sa inyo ngayong umaga, naroon na ba yan? Okay. Ano ang, pakatbaliktad yata. Ayun. Ano ang mga nangyayari sa buhay mo na nagpapatibay na ikaw ay nasa kaharian ng Diyos? What things are happening in your life that confirms you are in the kingdom of God? Are you being changed? Are you changing? Do people notice that there is something happening in you? Kasi yun talagang evidence, di ba? Yun ang resibo. Yun ang term ngayon eh. Resibo. At pangalawa, ano ang ginagawa mo para makilala ng mga tao sa paligid mo ang Panginoon? What are you doing so that people around you may know the Lord? So gusto kong iwanan sa inyo ngayon yan. At nadagdagan ang ating list. What are the expectations? Repentance.
Pangalawa, sabi ni Kuya Arbic, ano yung nasabi niyo ko kanina? Repentance, fruitfulness, compassion, integrity, knowing the truth, and sharing it. So we have 5. So bago ko makalimutan, Sunday, tayo ay wala dito at Christmas message sa ang ating magdapat maging malinaw na hindi tayo dito magmimiss sa Christmas worship sa Veterans, anong pangalan? Memorial at Auditorium sa Taguig. Nakikiusap ako sa Board of Trustees na gawa ng paraan yung mga taga-Bakati na mga bata ay ma-pick up at madala doon. And then kung hindi nyo alam yung lugar, merong papakita na pwedeng i-scan mamaya sa announcement para makita. Ang pinakamadaling paraan ay along sa C5 doon sa Rotonda, no? Pwede siguro katulad ng ginawa natin noong June, pwede kayong sunduin doon sa gagawa natin ng paraan, sunduin doon sa Rotonda sa Heritage. Okay, so Merry Christmas sa inyong lahat. We will meet again probably sa 28 na, sa 14 pala, tapos sa 28 dahil sa Bako Argami sa 21. So, ngayong umaga, kinanyayahan ang lahat. Ang binhi ng kaligtasan para makapasok at maging bahagi ng kaharian ng Diyos, ang lahat ng ating minamahal ay nasa iyo ngayon. Ang pangako ng Panginoon, ang binhi na itatanim mo, na kahit kasing liit ng buto ng mustasa o kahit kasing unti ng konting yeast na ilalagay sa malaking lump ng tinapay ay nasa iyo na ngayon. Amen? Nagsisikap ang simbahan na ito, iglesia na ito, tutulungan ka na yung papaano itanim ang binhi at gamitin ang yeast na yon. But we can only do so much. We are trying to do our part. Kaya kayong pakiusap at gift nyo sa ating church, Panginoon. Let's do our part. Ang ating bahagi, 2 bagay. Itanim ang binhi, alagaan ang susulpot na bagong halaman. May this be not only our gift to the Lord, but also our New Year's resolution. Pag may Pasko, may New Year, di ba? 1 linggo lang ang pagitan. Of course, resolutions always fail, but they do fail if we try to do it on our own. Kaya tayo pong lahat, gusto ko kayo pa ipanalangin. Naniniwala ako, Panginoon, na ang katotohanan na ipinakita mo sa amin at ipinahayag mo ng panahon na naririto ka sa lupa, nasaksihan ng mga naririto. Napakinggan ang mga nangyari noong unang panahon. Isinulat hindi lamang ng iyong banal na aklat, kundi sa mga pahina ng kasaysayan. Pinatunayan na ang mga salita mo at ikaw mismo ay talagang ipinanganak at ina-celebrate namin ngayon. Tinupad mo ang utos ng iyong Ama para ibigay sa amin ang mga binhi ng katotohanan na magpapalaya sa amin. Kaya pakiusap, Panginoon, para sa aming lahat. Lord, give us the patience, the diligence to know the truth, use the truth, and apply the truth in our life. Alam namin di ka mabibigo sa pagpupubunga dito, Panginoon. It's your promise.
Kung ano man ang alinlangan namin ngayon na hindi pa kami handa, Lord, tandaan nawa namin. Nang tawagin mo kami, you want us to bear fruit. And you will use people around us if we are willing. To propagate and nurture the seed as planted in us. Hindi ka na mabibigo, Panginoon. Nawa, Panginoon, matanggap namin bilang isang regalo mo sa amin ang confidence in you at ang awang pasya katulad ni Isaiah. Masabi namin sa iyo, here am I, send me, Lord. Lord, magsalita po kayo sa amin. Give us your conviction. Sa mga hindi naririto, ngayon lamang nila narinig ang katotohanan tungkol sa kaligtasan, gusto kong ipaalala sa inyo. Tayo lahat ay makasalanan, pero gumawa ang Diyos ng paraan para yung kasalanan na yan mapagtakpan. Pero unless namatay siya para sa lahat, pero unless tanggapin mo na kailangan mo ang bunga ng ginawa ni Jesus doon sa krus, hindi ka makapagsimula. Kaya ngayong araw na ito, ang aking hamon, repent. Tanggapin ang katotohanan na ako'y makasalanan, na kailangan ko ang tagapagligtas. And ask somebody, kung sino man yun na nagdadala sa iyo, mahal ka niya, kaya kung anong binabahagi niya sa iyo, ask questions. He will answer. Lord, I pray for everyone here. Maaring sa panahon na ito ay sinasabing hindi pa siya handa. Naway bigyan mo siya ng mahabang buhay at ganoon din man ang taong nag-aanyaya sa kanya. Bigyan mo po ng diligence and patience para maghintay na matapos ang gawa mo sa puso at isip ng tao na yon. Dahil alam ko, Panginoon, gusto mo rin, kaya siya nakarating dito, gusto mo siyang makakilala at maligtas. Salamat po sa inyong gagawin. All glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen.